lamang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay na sa atin ay bumubuhay araw-araw. Tayo po saglit ay manalangin para po sa ating pagbubulay-bulayan, pag-aaral ng salita ng Diyos. Panginoong Diyos, aming Ama, kami po ay nagpapabasbas sa iyo sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu upang sa aming pakikinig ay patuloy po kami matututo at sa aming pagkatuto ay patuloy po kaming lalago at mamumunga. Salamat sa banal mong Espiritu na magbabasbas sa amin ngayon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ang ating pong pag-aaralan na binigay ng Panginoon mula sa kanyang salita ay nandito po sa aklat ng Isaiah chapter 33 verse 5 to 6. Dakila si Yahweh, ang trono niya ay ang kalangitan. Naghahari siya na may katarungan at katuwiran. In verse 6, siya ang magpapatatag sa bansa, inililigtas niya ang kanyang bayan, at binibigyan ng karunungan at kaalaman. Ang pangunahing yaman nila, si Yahweh ay sundin at igalang. Purihin ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita. Ang title po na binigay sa atin ng Panginoon ay Pinakamainam na Kayamanan. Mga kababayan, mga kapatid, at mga kapamilya, ano bang pinakamainam na kayamanan para sa iyo? Sa lupa, ang pinakamainam daw na kayamanan ay pera. Ang iba naman ay kalupaan. Ang iba naman ay negosyo. Ang iba naman yung kapamilya. Sinasabi nila, ang kayamanan ko ay aking mga anak, ang aking mga apo. Ang iba naman ay ang kayamanan nila ay mga mana nila sa kanilang mga magulang. Ngunit alam niyo po ba, meron palang pinakamainam. Higit pa po ito sa million, billion, and trillion na kayamanan at hindi ito pwedeng kumpara o tulad sa pera o sa anumang mga naabot natin sa buhay. Kasi iba, ang kayamanan nila, yung kanilang karir, yung kanilang pinag-aralan. Dito sa ating talatang binabasa ngayon, pinapakita rito ng Panginoon, ano ba at sino ba ang pinakamainam na kayamanan dapat ng isang tao? Ang sabi rito, dakila si Yahweh, ang trono niya ay ang kalangitan. Dito pa lamang po sa verse 5, pinapakita na ho dito kung gaano ho kayaman, gaano kadakila, gaano kakapangyarihan ang Panginoong Diyos na siyang lumikha po sa ating lahat. At ang kanya pong pamumuno, at ang kanyang pagtuturo sa atin, siya po ay naghahari sa katarungan at katuwiran. Ba't kaya ito sinabi ng Panginoon? Kasi po marami mga tao, ang kayamanan nila ay mga material lamang na bagay, pero hindi perpekto dahil ang mga ito ay maaari nakukuha sa masamang paraan. Di ba? Kaya sinabi sa Biblia, huwag kayo mainggit sa mga yumayaman, sa mga likong paraan. Ito na po yung mga samot-sarong mga korupsyon. Sa panahon natin, usong-uso po yung mga budol, yung mga scam. Halos everyday na news sa bahay natin, puro na lang negatibo. Nagkukos ng mga patayan at nagkukos ng mga pagkabahabahagi sa bayan. Na kung saan ay dinadanas po natin ngayon bilang bansa. Kaya po mapalad tayo, nag-aral ng salita ng Diyos at ito po ay araw-araw para makita natin ano ba ang tamang solusyon sa nararanasan natin bilang bansa, bilang pamilya, bilang simbahan at bilang individual. Kasi may sabi rito, siya ang magpapatatag sa bansa. Inililigtas niya ang kanyang bayan. Ang bayang Pilipinas po ay mahal ng Diyos. At makikita ho natin yan, maging sa kasaysayan, kung paano po tayo pinili ng Diyos para ang bayang Israel ay maging bansa. Kahit tayo po ay sinakop ng ilang mga bansa at ngayon mga po ay may mga talit po tayo. Pero tayo po ay isang bansang tumatawag sa Diyos because we are the only Christian nation in Asia. Kaya ho patuloy po ang pagpapalagana, pagpapaliwanag, pagtuturo mula Luzon, Visayas at Mindanao, mula sa baba ng kabundukan hanggang sa kataasan ng bundukan. Ito yung mga nagmimisyon para lang maituro at may pamalita at may pamahagi na ang nagpapatatag sa bansa ay ang Diyos. Sapagkat inililigtas niya ang kanyang bayan. Kaya ho, sa mga panahong ganito, talaga hong tayo po ay tinuturuan ng Panginoon ng manalangin. Kasi ang bansang nananakot sa atin, hindi natin kaya yon, di ba?
Kaya ho, tayo po ay nananalangin. Sabi nga, kung sila may worship, tayo po ay mayroong worship. At tiniyak ng Panginoon na ililigtas niya ho tayo. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iwanan. God will protect our nation because this nation, Philippines, ay meron pong prophetic destiny sa kasaysayan at sa magiging kasaysayan pa sa future. Kasi sabi nga po, ang Pilipinas ay magiging food basket of Asia, magiging great nation one day and someday, no? Yan po yung pinangahawakan po natin. At lalo na kapag ito po ay ipinapanalangin natin. Kaya nga po napaka-importante sa bawat Pilipino makakilala sa Diyos, sa tunay at buhay na Diyos, hindi sa pamamaraan ng relihiyon, kundi sa pamamagitan ng pagsuko ng ating buhay sa Panginoon at pagtanggap sa kanyang bugtong na anak na si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng kanyang buhay. Nang sa ganun, bibigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos na sinasabi sa John chapter 1 verse 12. At dito, bubuhos sa iyong pagpapala kasi sabi niya, bibigyan ka ng karunungan at kaalaman. Tapos, ang sabi niya, pangunahing yaman nila, si Yahweh ay sundin at igalang. Bakit ito ang pinakamainam na kayamanan? Naalala niyo po sa Matthew chapter 6. Huwag lamang kayo mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa, kundi mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Ito po yung ating pagsunod at paggalang sa Diyos. The fear of the Lord and obedience in the Lord. Yan po yun. Kaya kung mapapansin po ninyo, maging sa bansang Amerika, di ba? Ibinalik nila ang Biblia sa mga school. At talagang ang maging presidente nila ay very vocal about the Word of God. No? Tayo pa kayang bansa na talagang tayo ho ay mayroong matibay na pananampalataya sa Panginoon. Kaya ho, maintindihan natin na kahit ho tayo ay medyo dumadanas ng crisis about leadership, about poverty, hindi ho tayo maubusan ng blessing. Bakit? Ang Diyos po ang ating kayaman. Kaya ang encouragement ko sa iyo, pag ikaw ay nakakaranas ng paghihirap, yung walang gagawin mo, lumapit ka muna kay Lord para siya magbigay sa iyo ng wisdom and knowledge. Karunungan, kaalaman, para sa iyong trabaho, pagninegosyo at gagawin mo ay galing sa Panginoon. At ikaw ay mapupuno ng kayamanan ng karunungan, mapupuno ka ng kayamanan ng knowledge and understanding para sa Panginoon. Anyway, si King Solomon, 3 yun, di ba? Knowledge, understand, and wisdom. At yan po ang pinaka-mainam na kayamanan. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang kayamanan ninyo ay walang iba kundi ang Diyos. Sapagkat wala makapaglingkod sa dalawang Diyos. Di ba? Yung Diyos ng kayamanan o ang tunay na Diyos. Tayo po ay nasa tunay na Diyos, kaya pinaka-mainam po siya ang ating maging kayamanan. Ang Diyos ba ay nawawala? Ang Diyos ba ay nauubusan? He is our source. Kaya ho tayo binigyan tayo ng pananampalataya. Na there are sometimes na kinakapos tayo, pero hindi tayo nauubusan kasi si Lord nagsusupply. At tandaan ho natin, ang Panginoong Diyos, pag nagsupply, gustong takal, siksik, liglig at umaapaw, higit pa sa maisip mo, higit pa sa masabi mo. Ang pananampalataya mo lumalakas at nagiging buhay kang patotoo. At masasabi mong, ang iyong Diyos, ang ating Diyos, ang ating tunay na kayamanan. Sundin mo ang Panginoon, patuloy mo siyang igalang, yung fear of the Lord, para maproteksyonan ka ng Panginoon at bukas na kalangitan para sa iyong buhay at bahay araw-araw. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Nawa po, ito po ay tumimo sa ating puso't isipan. Nais ko pong manalangin at ipanalangin ka. Panginoong Diyos, maraming pong salamat sapagkat tinuro mo sa amin ngayon, Lord, na ang kayamanan na hindi kayang bilangin, kayamanang hindi mauubos, ay walang iba kundi ikaw. At ito'y sa pamamaraan ng aming banal na pagkatakot sa iyo at pagsunod sa kalooban mo, Panginoon. Kagaya ng sinabi mo, Lord, if we obey you, the blessing will follow in us. Salamat po, Diyos, at kami, Panginoon, ay patuloy mong hubugin at turuan. Lord, mawala man ang lahat, hindi kami mauubusan dahil ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming kayamanan. Maraming po salamat, Lord. At ngayon po, dumadalangin kami ng kagalingan, Panginoon, sa mga may sakit karamdaman. Lord, nasa ospital man o nasa bahay, Lord, pagyamanin mo ang kanilang panampalataya. Sumagana sa pananampalataya, Panginoon, upang makapanalangin at makasunod sa iyong kalooban at sila po ay gagaling. Sa mga nanghihina, palalakasin mo, Panginoon, at patuloy na makakasunod sa iyo, Panginoon. Maraming po salamat, O Diyos. Pagpalain mo po ang aming bayan at ang aming kababayan.
Di po namin susukuan, kundi aming pong pupusuan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Maraming po salamat. Bukas po uli, araw-araw na pagpapala.